channel. Long time, no vlog, and no flight then because I got pregnant and I gave birth to a wonderful baby boy. But here we are in South Korea. It's my first time and I'm going to take you with us. I'm with my office bestie for a 1-week trip. Although I don't know how many vlogs I can create for this trip kasi ibang country yung pupuntahan namin in the next days. Pero dito muna tayo sa South Korea. Last night, dumating kami ng around 11 o'clock. That's earlier than the time indicated sa itinerary, which is 11:45. So, akala namin, yes, makakapunta kami ng hotel na mas maaga, makakapagpahinga kami, and get ready for the day. But no. So, story time lang. Medyo matagal bago namin nakuha yung mga luggages namin kasi hindi ko alam. Nag-expect ako siguro kasi sa Japan, pag punta mo sa baggage claim na conveyor, nakababa na yung mga luggages mo. So, nung kukuha na kami ng bus ticket sa kiosk, ang earliest available time para sa stop na malapit sa hotel namin is 3:45 AM na. So, imagine, almost 4 hours pa kami na maghihintay doon sa airport. So, I suggest, kung may companion kayo, you strategize sa baggage claim and sa pagkuha ng bus tickets para makakuha kayo ng earliest possible time and hindi kayo maghintay ng matagal sa airport. Nung una, tinanggap na namin na 3:45 AM na kami makakaalis ng airport. Pero nakita namin yung ibang Filipinos doon na pumili sila ng ibang stop para lang makaalis sa airport ng mas maaga. So, thankfully, meron pang remaining 2 seats. So, 1:40 AM trip to Hongik University Station na stop. So, we took that bus. We left the airport at 1:40 AM. And from Hongik University Station, nag-Uber na lang kami to our hotel. We are staying at Mom House. Myeongdong Mom House, ang pangalan niya sa Agoda. We are staying at room 509. And by the way, ganito yung vibe ng walls dito. I don't know kung sinong artist ito. So, pagpasok niya ng door, straight lang siya. We have space naman for our luggages. Dito, ma-open nyo naman siya. We have 2 solo beds or single beds. Meron din kaming toilet. Siyempre, nagamit na namin yan kanina. Ganito nga pala yung gripo na dito. I mean, yung shower. Yan. Nakakonect lang siya sa sink and that they don't have bidet. So, kaya nakikita nyo, medyo basa-basa dito ng konti. Siyempre, naligo kami. Meron kaming TV, pero hindi naman namin yan gagamitin. Meron din kaming window for natural light pag nag-makeup ka. So, nandyan iba naming gamit. Meron din kaming ref. Working naman siya. Ito, ginawa ko ng vanity area ko. Tapos, meron din namang silang ganito. You can hang your clothes. Meron pala akong dalang bathrobe, guys, kasi maliit lang yung mga towels nila dito. Look, oh, ganito lang siya. Para lang siyang good morning towel sa Pilipinas. So, hindi yan enough for me, kaya nagdala ako ng bathrobe. I suggest you do the same. To share with you also, our internet, yung data na ginagamit namin now is eSIM that we bought through Klook. Kasi nahahasailan kami sa mag-rent pa kami ng Wi-Fi router kasi babalik namin bago kami umalis. What if nagmamadali na kami? Diba? Tapos bit mo pa yun, i-charge mo pa yun. Nag-withdraw rin kami ng cash sa airport pero hindi doon sa arrivals area. We went up sa departure area. Hanapin niyo yung may number 4 na area. Nandun merong currency exchange counter doon and meron ding mga ATM. Ganito pala pag araw yung hotel namin. Medyo pababa siya, guys. So, paakyat kapag uuwi kayo. But it's okay. Weather today feels like Baguio lang. Although, may dala kaming light jacket. In case lang, kasi sa gabi, hindi naman na kami uuwi para kumuha pa ng jacket. So, we're going to have our lunch now. We are walking at Myeongdong Street. Papunta kami sa Hongbar. We're going to have lunch with our newfound friend kagabi. Grabe, guys. Nakakahiya. Wala silang mga pores dito. Grabe, kahit close up, in person mo sila tingnan, wala silang pores. We are now here at Hongbar. So, hindi kami muna magsasamgyup kasi we have an appointment mamaya. So, later na lang kami magbo-barbecue or some other time pag hindi kami nagmamadali. Ito na siya. See? Hey everyone!
ikaw ang ano, main Please subscribe to her vlog. Now na. His name is Van Howard, but you can call At night. Chloe. Kasabay namin siya kagabi na may problema sa 3:45 AM na departure. So, sama-sama kaming nag-figure out paano kami makakarating sa Myeongdong. Tama ko pala ulit ang aking office bestie. Nakita nyo na yun sa Singapore. So, we're back. We bought our T-Money cards in 7-Eleven. Tapos nag-load na din kami doon. You may opt to get a climate card. Pero kung pupunta kayo sa yung famous library sa Suwon, hindi doon pwede yung climate card. So, para kung ayaw nyo ng maraming cards na hawak, I suggest mag-T-Money na lang kayo para tap and go, tap and go. Hindi na kayo nag-iisip kung anong card yung gagamitin nyo paglabas ng trains. We are here at Pink Hanbok. So, they have package na rent, the hair, and the bag for 4 hours is 15,000 won. So, cheaper than those you can book in Klook. We are now here at Gyeongbokgung Palace wearing our hanboks. Kanina pa kami nandito nag-picture-picture. Meron kaming kapitan. Sa gabi ay. Tapos, papakita mo din yung outfit niya. Meron din kaming princess. OOTD from. Pero naka-rubber shoes. And of course, meron din tayong empress. Thank you, Pink Hanbok. Uy, ang ganda. Picture tayo. Napagod na ang mga person sa kaka-picture. So, kakain na kami ng cheese and egg bread. Napunta na sa modern time ang mga person. Yeah. We're here at Coffee Bean. They will get some coffee kasi naantok na daw sila. Ako, magmamaganda naman. Hihintay ang mga sinang una ang tao sa pagtawid. Malapit ng umulan, guys. Tatakbo na kami pabalik ng hanbok rental para magpalit. Nakakatawa to be in the city, walking in a pedestrian lane, wearing hanboks. Balik na ulit kami, guys, sa pagiging Social climate. Ito pala yung place ng Pink Hanbok. Iba-iba. Depende sa theme na gusto niyo. Mayroong Prince, Warrior, King. Ayan. Marami silang pagpipilian. And it's very affordable for me. Kasi mas mahal yung sa Klook. Dito 15,000 lang, oh. 4 hours na yon, and with hair na yon and bags. After how many fittings, nahanap ko ng boots for me. Galing kami sa Myeongdong branch nila. By the way, we are in Sapon. Pero walang size ko. So, nag-travel pa kami dito sa Gangnam sa flagship store nila. And after how many fittings, I found the right boots for me. Na pwede ding lagyan ng thermal socks and thermal leggings para pwede rin siyang gamitin sa winter. Haggard na ang ate nyo. Paano? Umuulan simula 5 AM, I guess. And hanggang ngayon, so we weren't able to proceed with our planned itinerary. Bumili lang ako ng boots sa Gangnam. Then, bumalik na kami ng hotel kasi super lakas ng ulan. And hindi na rin kami nag-dinner sa Myeongdong area. Nandito lang kami sa Nice to See You. Malapit lang to sa hotel namin para babalik na rin kami agad kasi ang lakas ng ulan. Okay naman dito sa Nice to See You, buhay kayo. Pwede kang gumawa ng noodles, pwede ka rin mag-blend ng smoothie over there. Or kung gusto mo lang yung mga nire-reheat, yan, may microwave oven. Good morning! It's already 10 AM and today is 16 degrees. According sa weather forecast, cloudy na lang today to sunny. So, hopefully, hindi tayo mahulas. And guys, iba talaga yung tama ng araw ng Korea, tapos malamig. So, pupunta muna kami dito sa 12th floor na Daiso. Here is their floor guide. Though meron din naman siya sa elevator papasok. Kasama na namin ulit yung newfound friend namin. Sadika! How? Mataas na naman ang energy niya ngayong umaga. Habgunda! So, I'm Mac! Tapos mamayang gabi, magpapaalam na naman yan. Una na ako, guys. Pasok na ako sa hotel. I'll call it a day para makapagpahinga. Yung pala kagabi nag-shopping siya mag-isa. Or the tote bag. Sa Myeongdong. The weather is good today and we are going sa park where we can find the pink molly grass and a little bit of autumn colors, autumn foliage. We are now here sa Misa Park. This is malayo from Seoul. But we came here for the pink molly grass. Hindi siya naglalast ng kasing tagal ng mga orange and yellow leaves. Kaya dinayo namin siya dito.
Kasi hindi namin alam, baka ibang season na kami makabalik later on, diba? We were supposed to go sa Ensol Tower, kaya lang inabutan na naman kami ng sunset. So, madilim na, pangit na ang view kasi hindi naman kami pupunta sa taas. We just want a picture sa tower. Kaya we decided to do a little bit of shopping na lang for the rest of the afternoon till night. And here we are sa Myeongdong Underground Market. Gosh, guys, huwag kayong magpapadala sa Myeongdong Street. Marami dito sa Myeongdong Station Underground. Mga naka-sale. Like these skirts, these are priced 10,000 won. So, 400 something lang. Look at this skirt, oh. Leather. Or fox leather. For 400 pesos. Mga pupunta dito ng winter season, pwedeng 1 to 2 sets lang ang dalhin nyo. Then, yung shop na lang dito kasi ang mura. For sure, meron kayong mabibili. Nakalabas na kami ng Myeongdong Station Underground. Bibili sana ako ng magnets kaso namamahalan ako, so we'll check na lang sa Hongdae tomorrow. Nandito kami sa HBAF, sa malaking HBAF store sa Myeongdong area. We're just going to try on the flavors kasi balita ko mas mura daw to sa Lotte Mart. Interesting. Ang sarap ng wasabi, guys. Natikman namin kanina. As tong malaking HBAF, yung 2nd, 3rd, 4th to 5th floor, merong Mimi line that's your anything anik-anik, accessories, bag, tags, patches, any cute things that you can think of. Ang dami, guys. This is just 1 floor. Ilan yan, oh? Doon may accessories and patches. Sobrang daming bag, guys. Diyan ako galing kanina. And meron pa dito. Ang dami. Meron kasi akong gustong bag kanina sa underground. Pero naunahan ako. Marked safe from bags. The last floor is skin care and makeup. Cosmetics. Marked safe na din tayo dyan kasi nag-work naman sa akin yung current skincare ko, so I don't need to get any additional skincare. Tamad ako. Tamad ako sa mga pahid-pahid. Marked safe from Mimi line. Wag mo ano yun sila. Sa underground market namin yan nabili. Meron pang isang anik-anik store. New. Punta naman namin ngayon. Napadaan kami sa route. Sabi namin mamaya na lang pagbalik kasi mag-change kami ng shoes. Ang mga akla, nakakita ng bags. Although, pang winter season na yung mga nandito. Puro jackets, leather jackets, long sleeves, knitted wears. Aanhin naman namin yung sa Pilipinas. Hindi naman kami nakatira sa Baguio. Meron din sila mga bags dito. Pero mas madami pala ang selection pa din sa 2nd Street, Book Off ng Japan. I'm here in Adidas trying to find pasalubong for my husband. Look, they have city exclusive items. Cute, parang Nike. Nike kasi sana yung gusto ko. Kasi yun yung nasimulan namin bilhin sa Japan na may nakalagay Tokyo. Pero let's see. You can customize your own shoe din dito. Wow. You can also customize your own souvenir t-shirt here. Oh my god, she's choosing a design. Look guys. Adidas but make it Korean, coquette. Unang street food in Myeongdong is beef stick. Medyo mahal lang siya, no? 12,000 yan, but it's beef. 2nd street food, kimchi dumpling for 5,000 won. We came for this lobster. Street food, grabe, 1,000 halos. 800 pesos. Ang alat. Parang mas masarap yung shrimp, guys, for me. Shrimp and crab meat. First time ko magkain ng lobster. Hindi ako happy for the cost. Oh my gosh, guys, ang sarap nito. Masarap. Sarap. Good morning, guys. Today
is our last full day here in Seoul and it's already past 10 AM. Sa wakas, matutuloy na din ang ENSO Tower. After this, we're going to Suwon Starfield Library. Guys, ang ganda. Kung makikita nyo to in person, para siyang wallpaper. Pero hindi, maganda siya talaga. Hinihinga lang ate nyo kasi hindi kami na-inform na hike pala to. May hike pa na 7 minutes. Ang mga baby hairs ko from postpartum hair loss sumasama din sa vlog. Sa wakas, natuloy din. Narating din namin ang ENSO Tower. Kaming love locks in fairness. Yung iba dito, ang dumi na oh. Matagal na siguro to. Hanggang dun pa siya. Pababa. Tapos meron pa doon. Time check guys, it's past 12 noon na. We're going to Suwon. So, on one of the bus stops, nag-decide kami na mag-light lunch muna kasi ang sarap nung nasa picture. Ito yung sa akin, beef kimbap, tapos curry kay Janela. Gosh, ang sarap ng kimchi nila. Sarap talaga. Tapos ang mura, yung order ko 5,500 won lang. Tapos unlimited kimchi and soup. Tapos may parang pickle something pa doon. Dito pala kami kumain guys. Ang layo pala na ito. Dumaan kami sa parang expressway nila. Ang lamig guys, sa sarap. Tsaka iba talaga yung tama ng araw. Oh. Nag-glass skin ka o baka oil lang yan ang face namin. Ito na yung library guys. Nakita na namin sa loob ng mall. Nasa 4th floor siya. Pero nag-picture kami sa 5th level kasi mas maganda yung view and yung framing sa phone. Pabalik na kami sa hotel para magpalit ng rubber shoes kasi we're going to Hongdae and Lotte Mart after. So, kailangan na namin ng pangharabas and comfy shoes. And nalilito kami guys kanina kung anong platform. Pero merong senior na lalaki lumapit sa amin. Tinulungan niya kami mahanap kung anong platform kami sasakay and line. And maraming beses yun nangyari sa amin So generally, para sa amin dalawa sa trip na to, mababait yung mga Koreans. They are willing to help. Basta naiintindihan nila kayo. Kasi hindi naman sila lahat marunong mag-English. So pag sinungitan kayo, hindi kayo nasagot, huwag nyo nang huwag nyo nang i-bash. Kasi marami namang mababait sa kanila if they can really help. They will help naman. Katulad kanina sa resto, hindi namin alam na meron palang free soup and kimchi. Yung matanda na nasa kabilang table, sinabi sa amin na free. Tinuturo niya yung kimchi and yung soup. Because it's our last libot tonight, we're going to may pasalubong na sa Lotte Mart and we're going to have our dinner sa Hongdae. Kasi hindi pa namin napuntahan yung area na yun. Pero guys, ang lamig. Ang tulis ng lamig, yung hangin pag dumampi sa legs. Actually, HBAF lang talaga yung dinayo namin dito kasi mas mura. For your price reference, 5,490 siya per pack and then magiging 3,800 siya if you buy 2 pieces or more. So ito yung mga napamili namin. Basically puro HBAF. Tapos pag naka 100,000 won kayo, meron silang free shopping bag. Itong green na small is 600 won. Also bumili lang ako ng mga yogurt melts, baby food for my baby boy. Nakakita na rin ako dito guys sa Lotte Outlets ng souvenir shirt from Nike Korea. And it's 30% off. Meron ding Seoul, pero mas prefer ko yung Korea. Ito na kami sa Hongdae. It's already 9 PM. Pero since this is nearby a university, marami pang tao, marami pang open na stores. And guys, it's 11 degrees, but it feels like 6. This is the vibe here. So, even though 9 PM na, madami pa din tao and marami pang bukas kasi nga malapit siya sa university. Ang daming mga bagets. Malamig na talaga, guys. It's 10 degrees. Wag lang hahangin. Okay pa kami, pero wag lang hahangin kasi nananampal yung hangin. Marami kaming stores na pinasukan dito sa Hongdae. Mga pang bagets and preppy, ganyan. Pwede rin naman sa mga trentahing tita katulad ko. But we concluded na mas mura ang mga bilihin sa underground, sa mga metro station undergrounds. Kasi may nakita akong bag dito sa SPAO. 39,900 won siya. Pero sa underground, parang 15,000 won ko lang nakita. Yung same bag and design. Nandito na kami ulit sa Myeongdong. We're going to eat our dinner before we go home na. And it's 9 degrees, but it feels like 5 degrees. So,
ang Myeongdong ay isang malaking freezer ng mga tao. Magdamit ka ng maayos, kundi magiging karne ka. Namumula na ilong ko unti-unti. Pag nilalamig talaga ako, namumula ilong. Kaya yung lamig, hangin lang wag. Oo, kaya kasi naka-skirt pa rin kami ngayon. Kaya naman yung lamig, kaya lang pag humangin na nanampal. Baka hinahanap nyo yung newfound friend namin the whole day. Hello po! Kasama na namin siya. Natin niya kami sa hotel. Umaura-aura kasi ako sa namin. Oo, tapos kami, may iba kaming lakad di Janelle. So, natin niya kami ngayon sa aming hotel kasi bukas, alis na kami. Is real. Tapos siya, may iwan siya dito. Oo, pag-aasawa na po ako ng Koreano. Shoutout po sa tatay yung nanay ko. Bilangin niyo yung utang ko. Good morning guys, it's already 6 a.m. We're already at the airport. We left Myeongdong around 4:30 a.m. kasi hindi namin kabisado yung airport. Hindi namin alam baka malayo yung counter ng tax refund sa Peach Aviation kasi yung airline namin going to our next destination. So I suggest you do the same kasi nakikita ko sa mga linya dito ng x-ray scanning, ang haba ng pila. So you allot enough time, siguro 4 hours before your flight, nandito na kayo to do all the tax refund, the check-in, the x-ray scan, the final inspection para hindi kayo malate, relax na lang, hindi nagmamadali. Dito pala sa E yung tax refund, pero kailangan nyo muna siya i-scan dito. Sa tapat lang naman. So, i-search nyo na lang kung paano. Guys, agahan nyo talaga sa airport kasi para kaming naglibot sa Myeongdong. Awit na yung paa ko. Hindi pa kami nakakarating sa boarding gate. Tapos, 114 pa itong nandito. Ibig sabihin pabaliktad. 105 kami. So, ang layo pa ng gate namin. Pero ayun guys, I have to end the South Korea vlog here kasi we are on our way to our next destination, which is Osaka. We're going to Osaka for 3 days lang naman. And I hope you will join us pa rin on the next vlog. If you guys like this vlog, please do give this a thumbs up or leave any comment below. If you have any questions sa lahat ng mga nabanggit ko, pinuntahan. And consider subscribing for more vlogs like this coming soon. Bye!